Nasunugan na, binaha pa. Hindi pa nga tuluyang nakababangon sa sunog noong isang buwan. Baha naman ang sinagupa ng ilang evacuees sa Bacoor, Cavite. Pati relief goods na ibinigay sa kanila, nalubog din. Saksi, si Marisol Abduraman. Libre swimming. Kung saan lumikas, doon pa inabot ng mataas na baha. Nalubog sa tubig ang mga tent ng mga evacuees sa isang covered court sa Zapote, Bacoor City. Doble ang dagok dahil lumikas sila doon matapos mawala ng tirahan sa sulok isang buwan na ang lumipas. Naiyak na lang ang mga binaha, gaya ng 5 buwang buntis na si Roda. Hirap po kasi. Tapos mga anak ko. Nasunugan na, tapos binaha pa. Nung nasunugan kami, halos alauna, alanganing oras din po tulog lahat ng tao. Nung baha din po, ganong oras lang din, alanganin din na. Nalubog sa baha pati mga natanggap nilang relief goods. Si Junior, siniguro raw na makuha ang isang sakong bigas na bigay sa kanila. Matapos matiyak na ligtas ang asawa at 5 buwang gulang na anak. Nasa isip ko yung bigas mismo Yun nga po, kailangan yung kaisip. 600 pamilya o nasa 2,000 individual ang kailangang ilipat sa panibagong evacuation center ayon sa lokal na pamahalaan. Pukol pa raw sila sa mga inilikas dahil sa bahang lampas bahay ang taas. Ngayon, saan sila punta? Sa ibabaw ng mga bahay nila, sa kanilang bubong. Kaya yun medyo nahirapan tayo. Talagang hindi po namin ma-expect po talaga kahit po kami nabigla. At yung ating matataas na lugar, kasi meron tayong mataas dito na talagang hindi binabaha ever. Nabaha ngayon. 31 sa 47 barangay sa Bacoor ang binaha. Nananawagan ng tulong ang mga binaha at sana raw mabigyan na sila ng permanenteng relokasyon. Inilikas naman kahapon mula sa isang subdivision ang ilang bata sa Santa Cruz, Laguna. Sa ngayon, may baha pa rin sa 5 barangay. Sa barangay Santissima Cruz, pinagdikit-dikit ng mga residente ang mga piraso ng kawayan para may matawiran. Pero hindi maiwasang mababad sa baha. Kaya ang ilang residente may iniinda ng mga sakit gaya ng alipungan. Minsan naman po hindi ko po hinakamot. Binabasa ko lang po ng tubig na malinis. Ang hapdi po sa paa. Mahirap pong laging nabaha, kasambaho pa po ng tubig. Ang Santa Cruz ay catch basin, kaya dumadaloy doon ang tubig mula sa ibang lugar. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin naman ang paglilinis ng lahat ng water tributaries na posibleng daanan ng mga tubig ulan at ng ating mga tubig baha. Kung kaya sinisiguro natin na kahit dumaloy ang tubig ulan galing sa ibang barangay, ay makikiraan lang dito sa mga areas na ito. Mahigit 100 pamilya ang nasa evacuation centers. Sa Naga, Camarines Sur, nagdadalamhati ang pamilya na magsasyan na buwang gulang na sanang si Fiona. Nasawi ang sanggol sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Enteng. Dating ko sa trabaho, sa akin na yan. Pag alis ko, bago inaalis ako, karga ko pa sa labas, bago ko papasok dito, bago ko naalis. Paano may makalimutan? Hindi raw namalaya ng kanyang mga magulang nang mahulog siya mula sa kama sa abot binting baha sa loob ng kanilang bahay. Pagkahulog niya, hindi kami na nagising lamang mag-iyak niya, hindi kami nagising. Yung bigla lang talaga. Iwan ko ba kung bakit nagkaganon. Isa si Fiona sa 2 nasawi dulot ng bagyo sa Naga City na nasa state of calamity ngayon. May baha pa sa 3 barangay doon. Namigay na ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa mga nasa evacuation center. Mamimigay rin daw ng tulong sa iba pang apektado ng baha. Nalubog din sa tubig ang 5 ektaryang taniman ni Alan Trinidad. Anihan pa naman sana sa susunod na linggo. Tanim ko dyan. Inutang ko din. Dahil yung una, nasira din. Sabi ko ngayon, sana babawi ako. Kung may naasan hanggang mangyayari ang ganyan. Sa paunang taya, aabot sa 12.3 milyon pesos ang pinsala sa agrikultura sa Naga. Pinakaapektado ang mga tanim na mais. Makatatanggap ng tulong ang mahigit 100 at 80 magsasakang naapektuhan ng pagbaha ayon sa Agriculture Office. Yung Quick Response Fund, we are looking at providing fertilizers sa ating mga magsasaka. Yung seeds naman kasi subsidized, mainly for rice. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi.